Hello mga guys. 'Di ba nung time na paalis na ako mga guys, papuntang Saudi. Wala talaga akong pera nun. So, yung mama ko wala din sahod. Yung kapatid ko wala din sahod. Makati yung ilong ko. Tapos mga one week pa-flight na ako. Pumunta ako ng accommodation. Dumaan muna kami sa office. Tapos pumunta ako ng accommodation. Tapos nung wala talaga ako pera. May pera man ako pero hindi as in sapat para sa 1 week. So nung pumunta na ako sa office, nag-message muna sa akin si mama nun na antayin ko raw yung pera niya. Kasi magsasahod naman siya. Hindi ko na naantay. Wala ng pera. Kaya yung ginawa ko noon, pinrinda ko yung sing-sing ko. Tapos nung pinirinda ko na, yun. Hindi may pera na ako. So pumunta na ako dun. Tapos hindi ko man nakalain na nakakita pa ako ng pera. 500 yun. 500. Tapos dalawang beses pa sa isang isang araw lang talaga nakakita ako ng pera. 500 una 500 tapos pangalawa 350 hindi mga yun mga 370 ata yun. Tapos yun 5 kami nun tapos ako nagpamasahe sa kayo papunta sa accommodation. Tapos yun bago kasi ako umalis na sa bahay nila mama doon sa kapatid ko, pinagpray ako ni mama. Pinagpray niya ako na maging maayos lang yung yung pag-alis ko. Tapos nung umalis na ako, tapos na yung 1 week. Diba, tapos nag-flight na ako nung papuntang Saudi. Pagdating ko naman sa Saudi, nagulat ako, ang daming ang lalaki ng bahay doon sa ama ko, malaki siya. Malaki, sobrang laki talaga. Tapos pagdating ko doon, mga ilang days pa ako bago nagkaroon ng access sa wifi nila sa bahay. Tapos kasi sinabi ko pa sa ama ko na gusto ko kausapin yung pamilya ko. Pero alam niyo, bago pagdating ko doon, gabi yun, dumating ako nung Friday na gabi yun, dumating ako. Tanda ko talaga yan. Nung dumating ako Friday na gabi, tapos kinamagahan Saturday, tapos bigla ba namang nagpa-big party. Yung daming bisita, big party. So, nang pa-big party yung ama ko. Marami siyempre bisita. So, bago yun, nung umaga, di maga siya nagising. Siyempre, maga rin ako gumising. Siyempre, bago kakarating ko lang talaga, kinamagahan, gano'n na kaagad, may party na kaagad. So, dahil bawal, sinabihan niya ako na huwag magdala ng cellphone sa baba, huwag magdala ng cellphone. Magamit lang ako ng cellphone sa room ko lang. So, mga Monday pa, bago ako nakaano ng wifi, nag-message ako na okay ako pagdating ko. Nag-message na kaagad ako. So, yun. Tapos sabi ko parang iba to parang naisip ko kasi parang iba tong mga amo ko parang hindi ako dito tatagal. Sa isip ko lang talaga yun, hindi talaga ako tatagal doon. Pero alam nyo, mga 2 months mga 1 month pa lang ako,
magpa 1 month pa lang pala ako, yung ama ko, nagbakasyon silang dalawa, mag-asawa, nagbakasyon sila mga 1 week. Tapos iniwan kami ng, kasi may dalawa akong alaga, puro lalaki. Iniwan kami ng ama ko doon sa friend niya. Tapos nung iniwan kami doon sa friend niya, di 1 week yun, syempre doon ako naglilinis, sumasama ako doon sa ano ko, sa may kasambahay din kasi yung friend niya, Muslim yung kasambahay niya. Tapos yun 4 years na din doon, magpa 5 years na yun doon sa kanya. Sinabihan niya ako, tinanong din ako nung kasambahay na yun kung okay man. Sabi ko okay naman, kasi nga syempre bago pa lang ako, kaya okay pa yung pakikitungo nila sa akin. Tapos yun, nung bumalik na yung mga ama ko galing bakasyon nila, tapos mga 2 months na, buntis na agad yung ama ko. Nabuntis na agad siya. Nagbakasyon sila para magpabuntis lang yung ama ko. Nabuntis na, hanggang 3 months. Pag 3 months na naman ulit, 3 months na ako ulit, magpo 4 months ako, nagbakasyon ulit kami sa Medina, sa pamilya ng babae. 1 month kami doon, nagbakasyon. Dinala nila ako. So, nung nagbakasyon kami, lahat ng doon, lahat ng bahay, lahat ng mga kasulok-sulukan, lahat ng mga doon, pinalinis sa amin, nag-deep cleaning. Although may kasama man ako, yung Sri Lankan, talaga yung Sri Lanka doon. Wala talaga, una lang mabait, pero pag katagalan na, sisiraan ka talaga. Kaya yun, yung time na yun na, kasi yung nanay ng ama ko, palagi akong pinupuri ba, kumbaga parang lagi ba akong pinupuri ba na maayos yung pagtrabaho ko, yung magaling ako sa lahat, kumbaga pinupuri ba, yung alam mo yun, yung hindi ako nagrereklamo kung ano lang iutos sa akin, parang ganun nga. Tas nagselos ata yung Sri Lanka na siniraan ako. Tapos yun, nung siniraan ako ng Sri Lanka na yun, sabi ko, nako, lagot na ako dito sa ama ko. Kasi bawal nga doon, di ba, yung ama ko may mga kapatid na lalaki, bawal makipag-usap doon sa mga lalaki, mga kapatid niya, bawal. Kailangan nakatago. Siya pwede siya makipag-usap kasi Sri Lanka naman siya. Ako, bawal. Pilipino, bawal. So, yun. Okay. Tapos yun, alam mo yung sinabi niya na sa akin, ako daw, inutusan ko daw yung kapatid ng ama ko na bumili. Hindi naman ako nag-utos, siya naman yung, sa kanya ko naman yung sinabi na bili, na isabay niya na lang ako bilihan. Pero kasi hindi ako nagsabi sa ama ko, kumbaga sa kanya lang, kasi nga siya may pinapabili din dun sa kapatid. Nagsabay lang naman ako. Sabi siya na ako yung nagpapabili dun sa kapatid ng ama ko. Di nagalit yung ama ko, syempre. Ang iniisip ng ama ko, nakipag-usap ako doon para bumbilihan ako ng ganito, ng grocery. Sabi ko, hindi naman ako tas yun, doon ako, alam nyo, doon ako kinulong ng ama ko ng 2 araw sa basement yun. Kasi yung tinutulugan namin basement, walang doon, walang wifi doon, walang may kuryente naman, may ilaw, tsaka may aircon naman, pero walang yun, wifi, hindi talaga ako, ilang araw ako walang access, tas hinahatiran lang ako doon ng pagkain. Tapos yun mga guys, grabe yun. Doon talaga ako na kinulong niya ako ng 2 araw bago kami umuwi. Buti na lang 2 araw lang bago kami umuwi nun. Pabalik na sa hindi, magbabakasyon pa pala kami. Yun lang muna mga guys. Thanks for watching. I hope na may matutunan kayo sa kwento kong to. Kasi hindi madali talaga mag-abroad. Bye! God bless you mga guys. Please follow and share, comment also. Bye bye everyone. Thank you so much.